Kath din, sabay na naglaro pala ng tennis, mga kasambres, and then sabay rin pala sila ng mga endorsements, at saka twinning pa ng puting damit, mga kasambres, ang Kath din. So grabe, nakakahilo yung mga ganap ng Kath din, mga kasambres. Pero unahin ko ito, kahapon ay bumati si Alden sa kanyang fan na si Eunice, mga kasambres. Mamaya pe-play ko ito. Request ng isang fan ito. May event sila kahapon nakita ko yung isang parang bumati na sila, hello Siargao, sabing gano'n ni Alden. So parang matutuloy na rin yung Siargao nila, pero ididetalye ko yan sa susunod natin na dito na mga vlogs, mga kasombreros. So kahapon nagpost si Alden sa kanyang Instagram at Facebook page, mga kasombreros, ng kanyang short video or short endorsement na video, mga kasambreros, ng Sting, kasama nga si Maris Racal, mga kasambreros. So 2-second video lang siya, tapos may dito may nilagay siyang caption, so may clear lang talaga yung kanyang and then yung prayer niya, medyo stress si Pops Alden, no, bakit kaya, mga kasambreros. Pero sabi niya dito sa kanyang Sting na caption muna ay dito sobrang kulit parang tumalon lang sila dito sa kanyang sa kanyang short video clip na pinost sa kanyang Facebook at Instagram, mga kasombreros, kasama nga si Maris Racal. Sabi niya dito, yun, abangan ang bagong ganap ko with Sting. So baka meron din siyang fan meet, mga kasombreros, sa Sting nga, no. Grabe, kaliwat kanan yung ganap talaga ni Alden, mga kasombreros, pagpapalang siksik, liglig at umaapaw ang ang ginagawa nito ni Pops Alden, mga kasombreros. Tapos ngayong araw, of course, ay yung 7th anniversary ng McDo ni Alden, mga kasombreros, sa Binyan Highway. Ako pa ay nag-voice over ng 11 AM, April 26, 2026. So baka mamaya ko na siya may isasama sa next na vlogs natin, mga kasombreros. So dito ay nag-share ng parang random photos ni Alden nung nagsimula siya ng kanyang business dito nga sa Binyan McDo, mga kasombreros. So mga pictures ito nakuha doon sa parang 2016. So kasi kung 7, 2016, 2026, mga 2019 or 2018, mga kasombreros, no, yung kanyang McDo Binyan na pinatayo, mga kasombreros. So sobrang nakaka-inspire, no, si Alden. So talagang mag-dive na rin tayo sa business mga kasombreros. So malaki-laki ang franchise nito, no, mga kasombreros. So congratulations. So ang mga detalye, ang mga videos ng kaganapan niya ay sa susunod ko na vlogs isasali, mga kasombreros. So yun po. Tapos si Rojan Cruz na kanyang kumpare at nakasama rin dati sa Stars on the Floor, and of course, no, kasi kapwa niya kapuso actor ito, ay nag-post ng ng kanyang picture with kumpare Alden, mga kasombreros. So mostly white ang Kath din, no, ang kanilang sinusuot, mga kasombreros. Parang nasa dressing room yata dito sina Rojan Cruz at saka si Alden, mga kasombreros. So proud of you, brother, sabi niya sa caption. Proud of you, brother, kumpare Alden, sa lahat ng mga achievements mo. Congratulations, celebrate sama-sama at set akyat bundok soon. So wahay, updatean, God bless you always. So baka mamundok sila, no, si Daddy Rojan. So may anak na to, no, si Rojan Cruz, mga kasombreros. Naunahan niya pa na si kuya niya, River Cruz, na magka-anak, no, mga kasombreros. Pero yun po, no, talagang magkumpare at close na close din ang dalawang ito. Tapos another pasabog din pala ito, no, yung bench kahapon, or actually nakarang araw ito, ay ginawang cover photo si Alden sa kanilang Facebook page, mga kasombreros. So iba talaga,
si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, kasi parang halos lahat no ng kanyang mga ini-endorso actually sa bench may mga mas bata pa sa kanya siguro by scheduling sila, so ngayong buwan si Alden yung magiging cover photo, sa susunod sina David Licauco, or sa susunod sina Kai Montinola, or sa susunod sina ang Franceth, or sa susunod ang JM Fiang. So yun siguro yung kanilang sa susunod si kasi parang sa cover photo naman kasi iba no. Tapos may pinifeature din sila sa Piolo Pascual and so on mga kasembreros. So dito ay parang naka semi-higa no si Soiti mga kasembreros sa cover photo na ginamit nga ng bench mga kasembreros sa kanilang mismong Facebook profile. So ang lupit lang yan. So yun po. Tapos yun, of course si Kath pumunta siya. Talagang nag-shoot sila mga kasembreros sa KFC. Fresh na fresh ito mga kasembreros na brand endorsement video nga niya ng KFC mga kasembreros. So ito na yata yung golden garlic butter chicken mga kasembreros. So talagang kaliwat kanan no, nakita natin yung pattern ng Kath din talaga mga kasembreros. Tapos yung kulay pa ng mga damit nila ay pareho. Hindi ko na alam kung nagkakataon or talaga nag-uusap ang dalawang ito mga kasembreros. So yun, dito ay enjoy of course no, parang may kakulitan at saka kakyutan ang ginagawa dito ni Ma'am Kath no sa kanyang KFC endorsement video mga kasembreros. So pinutol-putol niya yung kanyang pinost sa Instagram mga kasembreros. Parang yun, short videos yung kanyang pinost mga kasembreros sa Instagram no. Hindi ko lang kung kasi pwede naman mag-post ng dito ng mahabang video no sa Instagram mga kasembreros. So sabi dito ni Kath sa kanyang caption ay dito, garlic butter chicken is back. Have you visited the Golden KFC store at Quezon Avenue? Share a golden moment with KFC and Gold mga kasembreros. So yun siya no, yung caption ni Phenomenal Box Office Cinema Queen sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So talagang nakaka-amaze no, talagang nakita mo yung pattern nila mga kasembreros na pareho. So may shinare kasi kahapon yung isang admin din or si Alden mismo na pumipirma siya ng kontrata siguro ito mga kasembreros no. Tapos parang may nagka-camera sa likod ni Alden na parang nagsushoot sila. If I'm not mistaken, ito ay part ng kanyang barley no na endorsement din po mga kasembreros. So yun, pumipirma dito si Alden. Hindi ko alam kung kontrata ito or parang part lang ng kanyang endorsement video mga kasembreros. So yun po no. Tapos ito yung kay parang sasabi ng mga tao na iniwasan ni Kath si Daniel Padilla kung kaya hindi siya pumunta sa dito sa grand opening ng IV Parcal. Yung recently nga na ginanap na opening mga kasembreros, kasi baka makita niya si Daniel Padilla doon. Kasi nga 'di ba IV baby din si Daniel Padilla. So yun yung iniisip ng iba mga kasembreros. So pero hindi ko rin nakita si Daniel Padilla na pumunta doon sa IV Clinic grand opening sa Parcal mga kasembreros. So malamang hindi naman yun yung reason no, naiwasan siya mga kasembreros. So yun, hindi lang talaga siguro siya nakapunta kasi sobrang busy ng schedule ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So dito kasi ay nag-post ulit sina Doc Ivy no, at ang iba pang artista dito, ang Dust Bia and the rest mga kasembreros no, sina Tim Yap and so on. Tapos yun yung isip ng iba, and parang napaisip na ako baka iniwasan ni Kath na mag-cruise ulit ang landas nila
dito sa IV Clinic na Parcal grand opening mga kasombreros. So, pero palagay ko naman ay hindi, no, mga kasombreros. Na hindi yun yung rason ng kanilang or ng kanyang hindi pagdalo dito nga sa grand opening mga kasombreros. May mga ibang reason siguro, and yun nga, no, talagang sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. And parang parang hindi na gaano nakipag-socialize talaga gaano si Kath ngayon mga kasombreros. Parang she wanted to be more private, no, kagaya ni Alden mga kasombreros. Kasi nga sabi nila ay the more the private you have or privacy you have, ay the more contented and peaceful na buhay meron ka mga kasombreros. So, yun. Next item natin, stress si Alden. Bakit kaya, no? Sabi niya dito sa kanyang post kagabi, bihira na, no, na mag-post si Alden ng kanyang prayer item sa Instagram. Sabi niya dito kahapon, sa kanyang post ay, Dear God, today I give you my stress, no, and everything weighing on my mind. Help me release what I can control and trust you with it all. Calm my thoughts, steady my heart, and fill me with your peace. Remind me that you are with me and that I don't have to carry this alone. In Jesus' name, Amen and Amen. So, bakit yan, no? Stress si Alden. Kasi kapag kung anong prayer item mo ay yun ang laman no? Yung estado ng heart mo, yung estado ng or yung condition ng puso mo mga kasombreros, yung condition ng mind mo. So stress at saka medyo burden si Pops Alden. So let's continue praying as well. Kaya Phenomenal Box Office Cinema King. Kasi nga sobrang dami niyang trabaho, no? Talagang kaliwat kanan. Minsan nakakalito at nakaka-burnout din po mga kasombreros ang kanyang trabaho. Pero yun, ini-enjoy naman ni Pops Alden mga kasombreros. Tapos ito, di ba mamaya, Stars on the Floor na alas 7, no, ng gabi mga kasombreros. Nag-release ang Stars on the Floor ng kakulitan dito ni Alden at saka ni Rocco Nacino. Kasi si Rocco Nacino ay parang caption dito ng Stars on the Floor ay Alden, no, pinakilig si Rocco Nacino. So dito ay parang in character kasi si Rocco Nacino, parang gay siya. Tapos nung kausap na sila ni parang yung character niya ganun pa rin. So sabi nung kasama niya si Rika, hindi siya si Rocco kundi si Rika. Sobrang kulit na magtropang ito. So grabe rin yung tawa ni Alden nung nagulat siya na nagbading-badingan pa si si Rocco Nacino mga kasombreros. Parang hindi in-expect ni Alden na mag-a-act pa rin siya na parang bading mga kasombreros. So si Sir Rocco Nacino, no, mga kasombreros. So mamaya try ko itong i-play kung hindi siya copyright mga kasombreros. Pero kung copyright siya ay hindi natin mag-play, no, mga kasombreros. Pero ang kulitan lang at ang kulit ng dalawang ito na mag-tropa-tropa mga kasombreros. Tapos, yun, no, major item tayo. Kasi di ba recently, spotted si Kath na tennis, no? Isa ito sa mga games or sports actually ni Kath na nilalaro dati pa mga kasombreros. Tennis, parang indoor lang siya, no? Mga kasombreros ng tennis. So, lawn tennis, table tennis, parang yun nga, no, table, hindi parang lawn tennis yung kanyang usually na ginagawa mga kasombreros. Tapos may mga pictures kasi dito or videos actually na parang nakatalikod siya, and then parang inakala nila siguro na si Alden ito na nasa video mga kasombreros, naglalaro din ng tennis, no? Wait. So yun, sa unang tingin kasi ay para siyang si Alden mga kasombreros. Pero ito po ay si Rojon Cruz mga kasombreros. Maputi rin kasi si Rojon no, mga kasombreros. So yun, hindi man sila magkasama pero nandun yung thought, no, na pareho sila ng pattern talaga mga kasombreros ng ginagawa, endorsements, tapos pagka gym, workout and so on. So pare-pareho sila ng pattern mga kasombreros ng ginagawa. So talagang hindi lang sila magkasama, of course, kasi nga maraming mga trabaho, maraming mga chismis, maraming mga parang they wanted more private na buhay mga kasombreros ang Kath than yun when it comes to
parang parang hindi sila sumasakay sa issue. Parang hindi sila sumasakay sa kunwari, 'di ba, pagka tawag dito, um, pagka hindi niya sinasakyan yung issue parang siya, parang kunwari 'di ba, pag nag-uusapan tong kunwari dati pinag-uusapan ng captain talaga. So hindi sila nag-appear in public. Yung Cathmark, di ganun, parang wala, parang wala lang sa kanila mga kasos, parang dead man lang sila at unbothered ang kanilang mga kanilang mga status at ginagawa mga kasembreros. So which is definitely more healthy, no? Parang dead man lang sila mga kasembreros sa nangyayari sa paligid. Siguro hindi lang napigilan ni Alden na manghimutok ay yung sa corruption, no, sa gobyerno mga kasembreros. So yun po, dalawang actually to, naka-blue at saka yung isa ay yun parang tennis nga to, di ba? Hindi naman siya pink, o tennis nga siya mga kasombrero. So pareho nga ng kay Kath, no, na tennis ang kanyang nilalaro mga kasombreros. So yun po, no, hindi man sila magkasama physically, pero team panatag pa rin tayo mga kasombreros. So sa mga gusto lang we're not forcing everyone to agree, no, mga kasombreros at mga katinatics. So talagang busy lang talaga sila sa kanilang mga schedules, mga ganap, no, mga brands, mga customers. Kung parang todo kayod ang Kath din, preparing for their future. Preparing for their future. So hindi pa makasus, no, parang other tarito sa kanilang pamilya and sa future family nila individually mga kasembreros. Tapos last item natin mga kasembreros, dun sa KFC winelcome pala, no, si Kath of course na mga staff and management doon. Siguro after ng shoot nila ay binigyan siya ng flower, no, kasi nga natapos na yung kanilang shooting mga kasembreros ng dito ng KFC endorsement brand ni Kath mga kasembreros. So yun, the same outfit pa rin, no, yung kanyang suot dito nung binigyan siya ng flower mga kasembreros. So post ito ni Catherine Chandria sa kanyang TikTok account mga kasembreros. So yun, no, talagang success, no, para kaya phenomenal box office Cinema Queen. Yung itong panibagong naman niya, no, endorsement video mga kasembreros. So yun po. Actually, yun lamang sa ating Kathleen items. Napiplay ko po itong kay Alden para marinig niyo po mga kasembreros, no? And then ang salita ng Panginoon ay isang na napakalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Ninyo po. Eunice? Eunice Ninyo Martin. Ayan, hello Eunice. Happy birthday sa'yo. God bless you. Thank you. Sobrang makaka-relate tayo dito sa Word of God mga kasembreros. Sikreto na masayahin ang ating title. Ang ganda, no? Kailangan natin malaman itong sikreto na ito mga kasembreros. Matthew chapter 5 verse 9, those who make peace are happy. O ito pala yun mga kasembreros, because they will be called the sons of God. So sikreto ng masayahin pala yung naghahanap parati at gumagawa ng paraan para may kapayapaan yung kanilang paligid, yung kanilang isipan, yung kanilang kalooban, yung kanilang puso and buhay in general mga kasembreros. At talagang talagang necessary. Kung kailangan talaga natin yung kapayapaan mga kasembreros. So I'm using New Life version pala sa Biblia mga kasembreros. Sa ibang version kasi 'di ba, blessed, pinagpala yung mga taong naghahanap at gumagawa ng paraan para sa kapayapaan mga kasembreros. Especially sa mga moments na nag-away-away ng bansa, yung kahit sa loob ng pamilya natin, no, kapag nag-aaway na yung ating magulang, kapatid, asawa or so on, ay talagang gusto mo ng katahimikan, gusto mo ng kapayapaan mga kasembreros. So isa ito sa pinakamahalagang I would say characters or one of the most isa siya dapat na dinidesire natin, intangible thing siya mga kasembreros na katangian ba na kailangan natin taglayin sa buhay. Kasi alam niyo yung yung pagpapakita ni Lord Jesus Christ, yung pinakauna niyang pinakauna niyang sinabi after niya mabuhay mga kasembreros sa kanyang mga disciples ay peace be with you, no, sabing ganoon mga kasembreros,
ni Lord Jesus Christ. Peace to you, no? Sabi niya sa kanya mga disciples, mga kasambreros. So kung kaya ang kapayapaan, kahit saan mo dalhin, talagang kapayapaan mga kasambreros ay necessity yun eh. Aanhin mo naman ang pagkain na masarap kung walang peace sa loob ng tahanan. Kung parating magulo, aanhin mo naman yung magandang gamit or maraming pera kung walang peace sa loob ng tahanan. So useless siya mga kasambreros. Mas gugustuhin mo pa na sakto lang yung pagkain, sakto lang yung buhay ninyo, hindi kayo gaano mayaman. God always provides mga kasambreros sa inyong buhay, tapos merong kapayapaan sa ating buhay or sa ating tahanan mga kasambreros. So yung reference natin doon na sinabihan ni Lord Jesus Christ ng kanyang mga disciples na peace to you, no? Ay Luke 24 verse 36 mga kasambreros. So, napakahalaga talaga ng kapayapaan. So, yung Matthew chapter 5 verse 9 mga kasambreros ay part ng Beatitudes ni Lord Jesus Christ when He was sa Sermon on the Mount mga kasambreros together with His disciples and other people in the crowd, no? Na kung saan ay marami ang sumusunod talaga kay Lord Jesus Christ. So this verse highlights the importance of peacemaking in our daily lives. It describes peacemakers as being blessed or happy mga kasambreros, and emphasizes that they will be recognized as children of God. So happy or joyful, no? Mas mataas ang joyful mga kasambreros. This means that their efforts to maintain harmony and resolve conflicts are not just commendable, they are godly. As we reflect on this verse, it encourages us to pursue peace actively, whether in our lives, families, or workplaces. Being a peacemaker does not just mean being quiet or avoiding conflict. It involves actively working to foster peaceful environment. So, hindi lang siya yung, alam niyo mahirap yung trabaho ng isang guidance counselor, for example, yung mga magulang na may nag-aaway na magkapatid na kailangang alam mo yun, kailangan pagkasunduin. So, mahirap mga kasambreros. So, yung isang judge or yung isang barangay captain, pag may nagpapabaranggayan, so talaga mahirap din yung kanilang part mga kasambreros na, alam mo yun, na papakailangan nila pagkasunduin yung magkabilang panig or magkabilang kampo na kung saan ay nag-aaway. So, talagang mahirap yun. But, according dito sa Panginoon or kay Lord Jesus Christ ay tinatawag silang pinagpala, no? Tinatawag silang happy or masayahin or masaya, may galak, joyful mga kasambreros. Kapag tayo po ay gumagawa ng actions or efforts mga kasambreros upang magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa ating buhay. So sabi dito ni Joyce Meyer, in a world filled with conflict and struggles, being a peacemaker is not just admirable, it is essential. So kagaya na mention ko kanina, necessity talaga no, yung peacemaking na activity. As we reach towards harmony, we reflect God's love more profoundly. So sabi naman ni Tony Evans, peacemaking is not a passive role, it is an active choice we make to bring hope and healing to those around us. We must embrace our identity as peacemakers sa ating buhay, no? So ganun siya mga kasambreros. So napakalaga, no? Yung peacemaking talaga sa ating buhay. Kung parang sabi ko kanina, ani mo naman yung mga material things or yung karangyaan sa buhay kung wala namang kapayapaan sa ating tahanan. So specifically, the idea of peacemaking stands alongside other statements about being poor in spirit, mourning and hungering and thirsting for righteousness. Each of these statements reinforces the notion that God's kingdom differs from earthly expectations. In contrast to the world's view of strength and triumph, Jesus calls us to humility, compassion, and genuine concern for others. So, kasi ano yun, connecta na yun mga kasambreros. Kunwari may love ka, so may peace ka, may patience, may joy, may humility, may compassion, may awa ka, may kindness, may concern ka sa ibang tao mga kasos. Because gusto mo ng kapayapaan, kahit na yung magkaibigan na for example nag-aaway, kung gusto mo magkasundo, so talagang you are making a way mga kasambreros para sila po ay magkabati. Magulang mo for example, kapatid mo for example, no? Sometimes kahit nga kapitbahay natin, no, kung close natin yung kapitbahay natin, gusto natin makasundo talaga natin sila. Also, looking at the Old Testament and its teachings, we see that God has always desired peace
among his people. The scriptures are filled with passages urging leaders and individuals to promote peace. The invitation to be peacemakers echoes this message found throughout God's word. So, yan, talagang dito talagang napaka-relevant at kailangan natin ng peace sa ating society at sa loob ng tahanan, lalong-lalo na. In a time of social strife and tension, the call to be peacemakers is especially relevant, mga kasambreros. So the phrase, they shall be called the children of God or sons of God, mga kasambreros, signifies a profound identity linked to our actions. Identifying as children of God or sons of God means that our behavior should reflect the character and attributes of God. So, hindi natin pwedeng sabihin na anak tayo ng Diyos kapag masama yung ugali natin, baragubal tayo, na magaspang ating pag-ugali, yung mga words natin hindi kaaya-aya. So we cannot say na we are born of God, mga kasambreros, kung ang ugali natin ay hindi natin ginagaya ba yung kanyang panganay na anak na si Lord Jesus Christ in terms of character. So si Jesus Christ ay loving, concerned, kind, humble, peacemaker, holy, forgiving, merciful, compassionate, helper, mga kasambreros, and so on. So, obedient sa will ng Panginoon, of course, even to the point of death, mga kasambreros. So, ganoon po siya. So, sa ating level bilang tao, yung pagiging humble, yung pagiging yung pagiging mabait natin, yung pagiging mapagmahal, yung pagiging maawain, yung pagpapatawad, ganun po siya, dapat i-possess natin yung mga iyon. And of course, dapat maging peacemaker tayo, mga kasambreros, kasi nga patunay yun, parang proof yun, mga kasambreros, sa tayo pa ay manak ng Diyos, and we cannot call ourselves children of God if we do not possess these things, mga kasambreros, or attributes or characters. Being known as His children comes with the responsibility of pursuing peace. When we work towards reconciliation, we reflect God's nature. We become vessels of His love and grace, fulfilling our role in restoring relationships. So mahirap siya, mga kasambreros, pero worth it. Parang napagbati mo yung dalawang tao na magkagalit, parang nakaka-fulfill, nakaka-touch at nakakataba ng puso pagka ganoon, mga kasambreros. But the glorification or pagdakila ay sa ating Panginoon pa rin, mga kasambreros. As followers of Christ, we must embrace our role as peacemakers in all aspects of life. This means dedicating ourselves to resolving conflicts and helping others find peace in our relationships, whether with family, friends, or even strangers. We are called to extend love and grace. It may not always be easy, especially in a world filled with tension. So, hindi siya talaga madali. Dahil yung pagbabatiin mo, minsan pa ikaw yung nasa gitna, ikaw pa yung unang tatamaan ng nagsuntukan, di ba? Pag sinuntok ka ni ganito, una kang tatamaan, sa side na ganito, sa kanan, sa kaliwa, ikaw pa yung unang natamaan kasi ikaw yung nasa gitna, kasi parang referee ka nga, or pinagbabati mo sila. So, mahirap talaga siya. Pero kapag, kasi, di ba, wala namang gulo or conflict, mga kasambreros, ang hindi nadadaan sa mabuti at mapayapang usapan. Kung kaya, ang buong mundo ay merong peace talks, di ba? Yung, yung bansang ito, usap ng maayos dito sa bansang ito, nagkakaroon sila ng peace agreement, parang nagkasundo sila ulit, mga kasambreros, or magkakabati ulit. So, parang, may solusyon ang lahat ng problema, especially kapag it's dealing with peace or kapayapaan, mga kasambreros. A vital part of being peacemaker lies in learning effective conflict resolution skills. It is important to recognize that disagreements will arise in any community. So, natural lang talaga yun, mga kasambreros, na kahit saan po ay merong gulo. Minsan malala, minsan yung misunderstanding lang, nakakaya lang ng konting himas, konting lambing, so ganoon. Pero may mga times talaga na kailangan talaga ng mas malalimang peace talks at peace agreements, mga kasambreros. Sa final thought natin, as we become known as peacemakers, we reflect God's character to those around us. Being a child of God means embodying traits that mirror Him. This includes compassion, grace, patience, and forgiveness. We should strive to represent God's love in every conversation and interaction. So, kagaya na mention natin, mga kasambreros, kailangan nating i-embody or i-possess yung ganong characters as a Christ-like, mga kasambreros, pagiging peacemaker or taga-resolba
na taga-ayos ng gulo or ng conflict, mga kasembreros in general. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at character ng pagiging peacemaker sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating community. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po.